Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Wala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang katagang Muslim o salitang Muslim. May mga iilang mga Kristiyano na nagsabi na hindi yan Muslim dahil gumagawa ng paglabag sa Islam. May nagsasabi din na ang mga Muslim masasama. So nahati ang pananaw nila sa salitang Muslim. Ang tunay na pinakaaral dito ay wala sa taong hindi Muslim at wala rin sa mga napapanood natin sa mga balita, sa TV o narinig natin sa radyo. Ang tunay na aral ay yung mga Muslim na nananaliksik ng kaalaman sa Islam. Kahit attorney ka pa, doktor, engineer, guro at kung anumang mataas na posisyon na meron ka, wala kang karapatan na magbigay opinion kung magsalita kung ano ang Muslim. Bilang isang Muslim, kung hindi ko rin ito napag-aralan, wala rin akong karapatan na magbigay sa inyo ng opinion lamang. Kaya para sa mga Kristiyanong nagbibigay ng maling pananaw sa katagang Muslim, kahit ikaw pa ay nasa hanay ng mga sikat ng TV network dito sa ating bansa, wala sa iyo ang tunay na aral na salitang Muslim. Kaya pag nagkalat ka ng balita sa mga taong walang alam katulad ka rin nila na walang alam, magbigay po ako sa inyo ng basic na pagpapaliwanag upang mas lubos nyo pong maunawaan kung ano ang Muslim at kung ano ang kahulugan nito at kung saan nagmula ang salitang Muslim. Kung ano ang hindi pwedeng gawing basihan ang pagiging isang Muslim at kung ano ang kahulugan ng isang Muslim at magsisilbi itong gawing basihan. Ang angkan ng mga Muslim. Kung ikaw ay nagmula sa mga angkan ng mga Muslim, ngunit ang iyong gawain ay katulad ng mga hindi Muslim. Umiinom ka, nagsusugal ka, nagbebenta ka ng mga droga, palasaway ka sa batas ng Islam. Hindi ito pwedeng gawing basihan na ikaw ay matatawag na Muslim. Ang Islam ay hindi namamana. Kahit buong angkan mo ay mga Muslim, ngunit ang mga gawain mo ay labas naman sa pananampalatayang Islam, kaya hindi ito pwedeng gawing basihan ang angkan ng mga Muslim. Ang pangalan. Halimbawa, kung ang pangalan niya ay Abdullah, hindi rin ito pwedeng gawing basihan na ikaw ay matatawag ng Muslim. Kahit ang pangalan mo ay Abdullah, ngunit kung ang gawain mo naman ay hindi angkop sa pangalan mong Abdullah, kung ikaw Abdullah ay palasaway kay Allah subhanahu wa ta'ala, umiinom ka, nagsusugal ka, nagbebenta ka ng droga at kumakain ka pa ng ipinagbabawal, abay, huwag ka nang magpatawag na Abdullah. Dahil kasuklam ka sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Abdullah sa wikang Tagalog, alipin ni Allah. Kaya dapat lahat ng ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, sundin mo. Kaya hindi ito pwedeng gawing basihan ang pangalan. Pangatlo, ang tribu. Ang Muslim na salita, ito ay salitang Arabic. Hindi ito salitang tribu. Kaya kahit ang tribu mo pa ay Tausug, Maranao, Magindanaon at iba pa, hindi ito pwedeng gawing basihan na ikaw ay Muslim. Dahil marami sa mga tribu na hindi Muslim. Yung iba gumagawa ng mga gawaing pangkufar, umiinom, nagsusugal, nagbebenta ng mga droga at nakikipagbarkada sa mga hindi Muslim. At yung iba naman lumalaki sa kamay ng mga Kristiyano. Kaya hindi ito pwedeng gawing basihan ang tribu na ikaw ay matawag na Muslim. Pang-apat, ang lahi. Hindi porket ang lahi niya ay Arabo, Pakistan, Iranian, Iraqi, ay husgahan mo agad na Muslim sila. Marami sa kanila na lumalaking mga Kristiyano. Kaya hindi pwedeng gawing basihan ang pagiging lahi nila na sila ay husgahan nyo agad na Muslim. Lalo na sila ay gumagawa ng paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang tunay na Muslim ay nagpapailalim sa batas ng Islam. Na ang Islam ay nagmula sa salitang ugat na salam, ibig sabihin kapayapaan.
Kaya ang Muslim ay nagbibigay pangkapayapaan sa kanyang pamayanan. Pinakikitunguhan niya ng mabuti ang kanyang pamayanan. Hindi nagbibigay perwisyo sa kanyang kapitbahay. Kaya hindi agad manghusga na sila ay Muslim. Kaya hindi pwedeng basihan ang pagiging lahi. Panglima, ang kasuotan. Ang kasuotan ay hindi rin ito pwedeng gawing basihan ng pagiging isang Muslim. Sapagkat marami kasing nagsusuot ng buong akala mo ay Muslim, yun pala ay nagpapanggap para makapangloko ng tao. Kaya ang bagsak ay sira ang pangalang Muslim. Kaya hindi pwedeng gawing basihan ang kasuotan. So isisingit ko na lang dito ang pagsigaw ng Allahu Akbar. Marahil may napapanood tayo sa mga balita at nababalitaan natin sa mga kaibigan natin na may mga grupong sumisigaw ng Allahu Akbar. Katulad ng ISIS group, hindi porket sumisigaw sila ng Allahu Akbar, husgahan kaagad natin sila na sila ay tunay na mga Muslim. May mga grupong nagpapanggap na mga Muslim dahil sa kanilang lingwahe at marunong silang magsalita ng Arabic. Kaya ang mga taong ito kinukupkup ng isang bansa para bayaran at bumuo ng grupo upang sirain ang imahe ng Islam. Habang binabayaran sila sa nasabing malalaking bansa, inuutos sa kanila ang pumatay gamit ang salitang Allahu Akbar. At sa pamamagitan ng media na kanilang binabayaran din, madaling naikalat na ang mga Muslim ay masasama na katulad ng mga taong ito. Tignan nyo ang picture na ito. I am a Georgian Khazar Jew. Isa siyang Hudyo. I was trained by CIA and Mossad. My current assignment is one of the 4 generals of ISIS. I go by my fake Muslim. We are working to create and expand the Greater Israel Project under the disguise of false Islamic State. So mga ito yung mga taong nagpapanggap to verify Muslims para masabi sila ay mga Muslim. Pero isa silang mga Hudyo na binabayaran. Yes, that's right. We have followed the word as we carry out our objective. So malinaw, isa siyang Hudyo na nagpapanggap ng mga Muslim para sirain lang ang salitang Muslim at imahe ng Islam. At mayroon pang isang picture dito. Isa siyang bishop. Nagsabi niya dito, I am a Palestinian Christian. We also say Allahu Akbar, which you normally hear from a Muslim, as well as Insha'Allah, Masha'Allah, Alhamdulillah. This is simply because Arabic is our language. An Arabic word for God is Allah, whether you are a Christian or a Muslim. So, ito ay Palestinian Christian nagbabanggit din ng Allahu Akbar. So, pag narinig ito ng mga tao, na buong akala nila ay Muslim din. Kasi nagsasabi din sila ng Allahu Akbar. So, sila ay Palestinian Christian na ang lingwaheng ginagamit nila ay Arabic. Siya si Archbishop Sebastian Theodosius at Salahana. So, malinaw na po sa inyo na maraming sumisira sa imahe ng Muslim. Nasisira ito sa mga taong walang alam sa Islam. Kaya brother, huwag mong angkinin na ikaw ay Muslim kung ang gawain mo naman ay katulad ng kufar. At kung ikaw naman sister, huwag mong angkinin na ikaw ay Muslima kung ang kasuutan mo naman ay katulad ng mga kufar na siksikong magdamit. Ano ba talaga ang basihan o kahulugan na siya ay matatawag na Muslim? Ang salitang Muslim ay salitang Arabic. Hindi ito nagmula sa tribo. Kahit anong lahi ka man o tribo o balik Islam ka man, pwede kang tawaging Muslim kung makuha mo o nagawa mo at naisabuhay mo ang pinakakahulugan nito. Hindi lang ito paniniwala, kundi isinasagawa ito, isabuhay ang kahulugan nito. Dahil ang tunay na Muslim, nagpailalim siya sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagtatag sa reliyong Islam.
na ang ibig sabihin ng Islam ay mula ito sa ugat na salitang salam, na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Kaya ang tunay na Muslim ay nagbibigay pangkapayapaan at nangangahulugan din ito ng pagtalima, pagsunod, pagsuko. Kaya ang Muslim nararapat lang na tumalima ang isang Muslim sa nag-iisang tunay na Diyos lamang na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang pagtalima na ito ang siyang magsisilbing basihan na matawag siya na isang Muslim, dahil ang Muslim ay tumatalima sa dakilang lumikha. Pangalawa, sumusunod. Nararapat lang sa isang Muslim na sumunod sa tunay na nag-iisang Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang pagsunod na ito ang siyang magsisilbing basihan na matawag siya na isang Muslim, gaya ng sinabi ng Allah sa banal na Quran. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu atiullaha. Sa pinakamalapit na kahulugan sa wikang Tagalog, kayong nagsisampalataya, sundin nyo si Allah. Pangatlo, sumusuko. Dahil nilikha tayo ng nag-iisang Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, nararapat lang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang ang ating pagsuko. Kaya ang Muslim nararapat lang na sumusuko sa dakilang lumikha. Kaya ang Muslim lamang ang sumasamba sa nag-iisang Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang Muslim ay siya yung tumatalima, sumusuko at sumusunod sa ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaya ng ipinagbabawal sa isang Muslim ang pag-inom ng nakakalasing, ang paggamit ng mga bawal na gamot at ang pagsusugal. Ipinagbabawal sa Muslim ang pagtitinda ng mga paninda sa pamamagitan ng pagsisinungaling na panunumpa, ang pagbawas sa takal at timbang, at ang pamiminsala sa kapitbahay. Ipinagbabawal sa isang Muslim ang panlilibak, ang pagmumura, ang panlalait, at ang pagtatawagan sa pamamagitan ng mga masamang taguri. Ipinagbabawal sa isang Muslim ang madalas na pakikipagtalo at pakikipaghidwaan at ang masamang pagbibiro na nauuwi sa masama. Ipinagbabawal sa isang Muslim ang pumatay ng mga inosente at ang pagpatay sa sarili, gaya ng pagpapatiwakal. So, ilan lang ito sa mga ipinagbabawal sa isang Muslim. Marami pa pong ipinagbabawal, ngunit kumuha lang po tayo ng mga pangkaraniwang nakikita natin sa labas. Kaya kahit anong tribu ka o lahi ka, kung naisabuhay mo at naisagawa mo ang tumalima, sumusunod, sumusuko sa tunay at nag-iisang bukod tanging Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikaw ay matatawag na Muslim. At pagsunod mo sa sunnah, pamamaraan ng Propeta Muhammad, si Allah Subhanahu wa Ta'ala nagwika sa banal na Quran. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu atiullaha wa atiu rasula wa aulil amri minkum. Sa pinakamalapit na kahulugan sa wikang Tagalog, kayong nagsisampalataya, sundin nyo si Allah at sundin ang sugo na si Muhammad, at sila ay mga Muslim sa inyong lipon na may kapamahalaan. At inulit pa niya sa Quran 47:33. Ya ayyuhalladhina amanu atiullaha wa atiu rasul wala tabtilu a'malakum. Sa pinakamalapit na kahulugan sa wikang Tagalog, o kayong nagsisampalataya, sundin niyo si Allah at sundin ang sugo na si Muhammad, at huwag ninyong pawalang saysay ang inyong mga gawa.